In other news, the Philippines inflation rate slowed to 6.8% in May 2026 based on the latest data from the Philippine Statistics Authority or PSA. And for the details, let's bring in mobile journalist Fatima Baduria. Fatima, good morning. Anong factors ang nag-contribute sa mas mababang inflation ngayong buwan? Angela, tama ka, bumagal ang inflation sa bansa to 6.8% nitong Mayo ayon sa Philippine Statistics Authority mula yan sa 7.2% na inflation rate noong Abril. At mas mababa rin ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na matatandaan nating nasa 7.1 to 7.9%. Ang pangunahing dahilan daw ayon sa PSA ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng gasolina na may 51.6% na inflation mula sa 59.6% noong Abril at pati na rin sa diesel na may 58.5% na inflation rate ngayong nitong Mayo mula sa 122.7% noong Abril. So dahil mataas yung numero noong Abril, ay actually highest yun since 2018. Bumaba siya ngayon at inexpect din naman yan ng PSA ayon sa report nila nung nakaraan at bumagal din overall yung pagtaas ng presyo ng pagkain nitong Mayo na may 5.7% na inflation rate mula sa 6% noong Abril. Pero kung titignan ay food pa rin yung major contributor sa kabuuang inflation ngayong Mayo. Ang numero uno dyan ay ang presyo ng bigas na may 15.6% na inflation, mas mataas mula sa 13.7% noong Abril at highest itong inflation rate ng bigas since July 2024 daw, no, at ramdam talaga ito dahil sabi nga rin ni Yusek Claire Denise Mapa ay mabigat yung weight nito sa food basket ng mga Pilipino, lalo na yung mga nasa bottom 30% income households na nakakaramdam ngayon ng 8.4% inflation mula sa 8.5%. So bahagya lang yung pagbagal ng inflation at ramdam na ramdam yan ngayon. At bagaman bumaba rin yung numbers sa inflation rate ng gasolina from 59.6 to 51.6%, pumapangalawa yan sa contributor sa inflation rate ngayong Mayo. Ngayong Hunyo naman, ayon kay Yusek Claire Denise Mapa, ay tinitignan pa yung mga risk na sa mga presyo ng gasolina dahil nga talagang malikot yung presyo ng gasolina at ng diesel ay isa yan sa mga risk na binabantayan. Ganun din yung presyo ng bigas. Angela. Well, Fatima, you also mentioned that transportation is also one of the factors that contribute nga itong mababang inflation this month. Pero I was wondering, does this mean yung mga ayuda or assistance that the government did in the past few months in the transport sectors ay hindi effective? Angela, hindi nga yan nabanggit no kanina sa PSA na report. Pero kung makikita natin ay at sabi rin nila ay at least good news daw na bumaba yung inflation rate, no, pero talagang mataas pa rin, Angela. So kailangan ding makita, no, sana makita rin itong mga datos ng PSA ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno para talagang makita kung ano ba yung mga kailangan na gawin, Angela. And Fatima, gano'n naman kalaking bagay yung pagkakaroon ng ceasefire talk sa Middle East, ano, para matulungan na rin na mag-slow down ang ating inflation? Pauline, yan yung mga abangan din sa mga susunod pero sabi nga rin talaga ni Yusek Mapa ay talagang hindi pa rin natin ma-predict o talagang mahirap pa rin i-predict talaga yung presyo ng gasolina at ng fuel dahil nga malikot itong mga presyo na ito, Pauline. Fatima, with all the numbers na nasabi mo, how would you describe yung trend ngayon? Makakaasa ba tayo na continuing ang pagbaba ng inflation natin? Alam nyo, nakakagulat actually dahil nga nitong mga nakaraan nakakarinig tayo ng mga forecast na 7.1 to 7.9% ang inflation. Tapos ngayon na nakita natin yung report, bumagal pa to 6.8% yung inflation sa bansa. So talagang medyo mahirap siyang i-predict, no? Pero may mga nakausap din akong economist nitong nakaraan. Ang kanya namang projection ay
sa mga susunod pang months na makikita natin ay mananatiling mataas pa rin yung inflation, no? At sabi pa nga niya ay posibleng sa buong year ay makikita natin na talagang mabilis pa rin yung inflation rate sa bansa. Pero aabangan pa rin natin yung mga susunod na report ng PSA kung talaga nga bang makikita natin yan o hopefully naman ay bumagal yung inflation kahit papano. Alright, thank you so much, mobile journalist Fatima Baduria.